Isang mapagpalang araw ng Panginoon po sa inyong lahat. Um, Ngayon pong araw na ito ay baon ko ang mainit na pagbati ng ating pong mga kapatiran na nasa iglesia ng Christ My Refuge Reformed Church doon po sa siyudad ng San Pedro, Laguna. Kagabi bago ako tuluyang mawalan ng malay, binisita ko ang inyong website at nakita ko ang isa sa mga recorded preaching ni Pastor Willie. At nakita kong isang oras at kalahati ang kanyang pangaral. Medyo na-encourage ako dahil pwede pala akong umabot ng mahigit isang oras sa ating pag-aaral ngayon. Pero hindi po, nais ko pong i-maximize lamang ang ating araw at ang ating oras sa maraming katotohanan na ihahayag sa atin ng Panginoon ngayon. Samahan niyo po akong buksan ang inyong mga Biblia na dala sa sulat ni Apostol Pablo sa kay Tito, no? Kabanatang 3, ang talata ay 7 hanggang 8. Tito, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8. Pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga na biyaya at kabanalan. Biyaya at kabanalan. Babasahin ko po ang mga talatang ito mula sa ang Biblia translation at sundan nyo na lamang po kung ano man ang salin na inyong hawak. Ang mahalaga po ay sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos. At ito ang salita ng Diyos. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang salita at nais kong igihit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa sa kanyang mga banal at walang pagkakamaling katotohanan at salita. Tayo po muna ay manalangin saglit. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po ay inyong binigyan ng isang panibagong pagkakataon upang magtipon bilang isang iglesia para kami po ay sumamba sa iyo. Ngunit hindi lang yon, upang kami rin ay maglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa pagkakataong ito, kami po ay darako sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Kinikilala po namin, O Diyos, na kami ay kulang sa kaalaman. Ang aming mga kaisipan ay mahina. Pero naniniwala po kami, O Diyos, na Ikaw ay magbibigay sa amin ng kakayahan na ang mga katotohanan mo ay aming maunawaan. At hindi lang po ito maunawaan sa aming mga kaisipan, kundi ito po ay mailapat namin sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Inaangkin po namin ang pangako sa inyong banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa amin sa buong katotohanan. At inihiling po namin nawa maging malaya ang banal na Espiritu upang ang inyong mga katotohanan ay mailapat sa buhay ng bawat isang naririto. Para sa mga mananampalataya, nawa ang mga katotohanan mo ay maging kalakasan namin. At nawa ang mga katotohanan ito ay gamitin mo upang ang aming kaugnayan sa inyo at sa aming Panginoong Jesucristo ay lalo pang lumalim. Para naman po sa mga hindi pa mananampalataya na kasama namin ngayon, hinihiling po namin na ilapat mo ang inyong salita para sa kanilang kaligtasan. Hinihiling po namin na matagpuan niyo po ang mga kapatiran at ang mga kaibigan na handa na tanggapin sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan, magpasakop sa katotohanan ng inyong banal na salita. At nais po namin, O Diyos, na maluwalhati ka maging sa aming pag-aaral ng salita mo. At tatanggap kami ng maraming pakinabang, pagkat ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Nasubukan nyo na bang pagmasdan ng mabuti ang mundong inyong tinitirhan?
tunay na kahanga-hanga na magnilay sa mga nilikha ng Diyos. Kaya tama si Haring David sa kanyang sinabi na ang sangnilikha ang nagpapatunay ng pag-iral ng Diyos, ayon sa awit 19, talatang 1-6. Kaya isinasaalang-alang mo ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos at ang mga ito'y angkop at ang mundong ito ay nasa balanseng kalagayan. Mapapansin mong hindi lamang ito may disenyo, kundi kamangha-mangha ang pagiging angkop ng lahat. Sa siyensya po, meron tinatawag na branch na ecology or ekolohiya. Ito ang sangay ng agham na nagpapakita ng balanseng umiiral sa pagitan ng mga nabubuhay na nilalang at ng kanilang kapaligiran. May likas na mga proseso sa bawat nilalang na tumutulong upang sila'y makaangkop at manatiling buhay sa lugar na kanilang tinitirhan. Ang paliwanag ng evolution tungkol dito ay hindi lubusang kapanipaniwala. Ang tanging sapat na paliwanag sa balansing ito sa buong sangnilikha ay ito: ang Diyos ang naglagay ng balansing ito sa kanyang nilikha. Ang ating Diyos ay Diyos ng balanse. Hindi lamang ito nakikita sa kanyang disenyo, sa paglalang, kundi maging sa kanyang layunin sa pagtubos. Ang pagtubos ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan, ito rin ay tungkol sa pagbibigay kakayahan ng Diyos sa mga tinubos niya upang sila ay magkaroon ng pamumuhay na nakalulugod sa kanyang harapan. Ang balansing ito sa pagtubos ay nangangailangan ng malalim na pagkaunawa para makita natin ang kaugnayan ng katotohanan ng pag-aaring ganap or justification at ang kaugnayan nito o kahalagahan nito sa realidad ng pagpapabanal ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo or sanctification. At ito po ang nais kong siyasatin natin mula sa mga talatang ito. At mula sa mga talatang ito, nais ko pong hanguin ang simpleng mensaheng ito. Nauuna ang biyaya at pagkatapos ay binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mamuhay sa kabanalan. Ulitin ko po yan. Nauuna ang biyaya at pagkatapos ay binibigyan tayo ng kakayahang mamuhay sa kabanalan. So gusto ko pong bigyan ng dalawang mahalagang punto mula sa mga talatang ito. Una, magpahinga sa biyaya. Pangalawa, ay magsikap sa kabanalan. So tingnan po natin yung una, magpahinga sa biyaya. Bago po nating lubusang maunawaan ang mga talatang ito, nais ko munang ipakita sa inyo na ang mga ito ay mayroong kaugnayan sa mga naunang talata. Halimbawa, sa talatang 3, ipinaalala ni Pablo sa mga mananampalataya kung sino sila noon, nangangahulugan ng kanilang kalagayan noon bago pa sila nahikayat kay Kristo. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang taong hindi pa Kristiyano, ang taong wala pang kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, ang taong hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo ay nasa isang napakalungkot at miserableng kalagayan. Bakit? Sapagkat ang kanyang pagkaalipin sa kasalanan ay sumisira hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang pakikitungo sa ibang tao. Sa kanyang sarili, siya ay alipin ng kasalanan. Pagdating sa mga bagay ng Diyos, siya ay mangmang at masuwayin. Ngunit pagdating sa kasalanan, siya ay kusang loob na nakikibahagi sa mga ito. Patungkol naman sa kanyang kapwa, siya ay mahirap pakisamahan. Siya ay pinaghaharian ng masamang hangarin at inggit, kaya't napopuot siya sa iba, at siya rin naman ay kinapopuotan ng ibang tao. Ngunit pagdating natin sa talatang 4-6, ipinaalala ni Apostol Pablo kung sino na ngayon ang mananampalataya. Nangangahulugan ang kanyang kalagayan ngayon nang siya'y iligtas ng Diyos. Ang taong wala kay Kristo, kapag pinabayaan sa kanyang sarili, ay hindi lamang walang pag-asa,
kundi wala rin kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Siya ay nasa daan patungo sa tiyak na kapahamakan. Ngunit ang Diyos ang nagliligtas. Ito ang mabuting balita. Inililigtas ng Diyos ang makasalanan dahil sa kanyang awa, hindi dahil karapat-dapat ito. Binibigyan niya ito ng bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil dito'y nagiging posible ang pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo bilang tugon sa mensahe ng Ebanghelyo. Makikita natin dito kung paano naliligtas ang isang makasalanan. Hindi siya naililigtas dahil sa nagpasa siyang magligtas ng kanyang sarili. Hindi po naliligtas ang tao dahil nagdesisyon siya na tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. O dili kaya'y nagpasya siya na papasukin si Jesucristo sa kanyang puso upang maging kanyang tagapagligtas. Hindi. Hindi rin dahil kusa niyang nauunawaan na totoo ang Ebanghelyo at kailangan niya ito. Kailangan maging malinaw sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ang nagliligtas sa mga makasalanan. Ang kaligtasan na hindi pinaghihirapan, ito ay kusang loob na ibinibigay ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Kaya naman ito ay tinatawag na biyaya ng Diyos. Ganito ang simple, ngunit malalim na pakahulugan ni Brian Chappell sa salitang biyaya o grace. Sabi niya, sa pinakapayak na kahulugan, ang biyaya ay ang Diyos na nagbibigay sa mga taong walang kakayahang magbigay para sa kanilang sarili. Ulitin ko yon. This is the very essence of the word grace. Sa pinakapayak na kahulugan, ang biyaya ay ang Diyos na nagbibigay sa mga taong walang kakayahang magbigay para sa kanilang mga sarili. At ito mismo nangyari sa kaligtasan ng isang makasalanan. Ang makasalanan ay nililigtas ng Diyos, hindi ng kanyang sarili, sapagkat wala siyang kakayahang gawin iyon. Ngunit, hindi rito nagtatapos ang usapin tungkol sa biyaya ng Diyos. Hindi nais ni Pablo na isipin natin ang biyaya ay para lamang sa pagliligtas ng makasalanan. Madalas, parang nakukulong na lamang sa ganitong kaisipan ang pakahulugan ng maraming mananampalataya sa biyaya ng Diyos, na ang Diyos ang nagliligtas ng mga makasalanan. Bagamat ito'y totoo, subalit hindi lamang ito ang kahulugan ng biyaya ng Diyos. Napakayaman ng biyaya ng Diyos. Tingnan niyo sa talatang 7 ng ating pong teksto. Sabi diyan, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Puno ang talatang ito ng mahalagang katotohanan patungkol sa biyaya ng Diyos at nais kong ipakita sa inyo ang dalawa. Una, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay inaaring ganap ang mananampalataya. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay inaaring ganap ang isang mananampalataya. Napakahalaga ng salitang pag-aaring ganap o kaya ang salitang pagpapawalang sala or justification. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Ang totoo, ito po ang doktrinang ginamit ng Diyos upang buksan ang isipan ng isang mongheng nagngangalang Martin Luther. Habang pinag-aaralan niya ang Roma, Kabanatang 1, talatang 17, kung saan ganitong nakasulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. May isang mahalagang katotohanan ang kanyang natuklasan. Noong panahong iyon, dahil siya ay isang Roman Catholic monk, ang karaniwang pagkaunawa niya sa salitang pagpapawalang sala or justification ay ang galing sa salitang Latin, justification na nangangahulugang gawing matuwid. Gawing matuwid. Dahil dito, itinuro ng maraming lider ng simbahang Katoliko na unti-unting ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng mga sakramento ng simbahan.
Kaya nung panahon na yan, napakahalaga para sa mga tapat sa pananampalatayang ito na lagi silang engaged sa mga sacraments ng Church of Rome. Ngunit hindi dito nagtapos ang pag-aaral ni Luther. Yan ang mainam sa isang estudyante ng salita ng Diyos. Diba? Lalo nating saliksikin ng malalim kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos. And that exactly is what Luther did. No? Sinuri niya ang orihinal na salitang Griego. So hindi po siya nasiyahan lamang sa pangkaraniwang kahulugan mula sa salitang Latin, kundi inunawa niya ang kahulugan ng salitang justification mula sa salitang Griego na ginagamit sa banal na salita ng Diyos. Doon nakita niya na ang kahulugan ng justification ay hindi gawing matuwid, kundi ibilang, ituring, o ipahayag na matuwid. At nagkaroon ng revolution, no, sa kanyang understanding ng doktrina ng justification. Dito naunawaan ni Martin Luther na ang katuwirang nagliligtas sa tao ay hindi nagmumula sa kanyang sarili o hindi ito nagmumula sa iglesia. Tinawag niya itong alien righteousness o dayuhang katuwiran. Isang katuwirang nagmumula kay Kristo at ibinibilang ng Diyos na makasalanan o sa makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa madaling salita, ang isang makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos hindi dahil siya mismo ay matuwid o hindi dahil siya ginawang matuwid ng kanyang pagtanggap ng sakramento o hindi siya naging matuwid sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, kundi dahil sa katuwiran ng iba, ang katuwiran ni Hesukristo. Tandaan po natin, mahalaga ang covenant theology when we want to understand, or if we want to understand justification. Ang ating Panginoong Hesukristo bilang ulo ng bagong tipan, our Lord Jesus Christ as our federal head in the new covenant. Siya ang ganap na tumupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ng Diyos. Pangkaraniwan, ang pagkaintindi natin patungkol sa batas ng Diyos ay hinahangad ng Diyos o hinihingi o dinedemand ng Diyos na sundin ng walang kapintasan ang kanyang mga kautusan. Natatapos na doon. Pero hindi po siguro kung yan ang kaisipan na ginamit sa loob ng hardin bago nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, probably that is correct. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kalagayan ng tao sa labas ng hardin. So hindi na lamang po hinihingi ng Diyos na sundin ang kanyang batas ng walang kapintasan, kundi hinihingi rin ng Diyos na ang lahat ng parusa sa lahat ng pagsuway sa kanyang batas ay bayaran. At yun ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating huling Adan. Sinunod niya ang lahat ng hinihiling ng batas ng Diyos. Nasundin ito ng walang kapintasan. At binayaran niya rin ang lahat ng hinihiling ng batas na bayad dapat sa lahat ng kasalanan. At yun ay binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, ang sinumang nananampalataya kay Kristo ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po tayo ginagawang matuwid, kundi tayo po'y dapat ituring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng katuwiran ng kanyang bugtong na anak na mapapasa atin kung tayo po'y magkakaroon ng kaugnayan sa kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Nangangahulugan na ang katuwiran ni Kristo ay tinuturing na sa atin sa paningin ng Diyos at ito mismo ay kaloob ng biyaya ng Diyos. Walang sino man ang maaring magkamit ng kalagayan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos maliban sa biyaya ng Diyos. Yan po ang una. Pangalawa, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay binibigyan ng mananampalataya ng pag-asa.
So hindi lang po tayo pinawawalang sala o inaaring ganap sa harapan ng Diyos ng biyaya, tayo rin po ay binibigyan ng biyaya ng Diyos ng pag-asa. Sa Bagong Tipan, ang salitang pag-asa ay hindi tumutukoy sa isang bagay na baka mangyari lamang. Ito ay tumutukoy sa isang tiyak at may katiyakang paghintay sa kabutihang ipinangako ng Diyos, lalo na sa buhay na walang hanggan. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang makasalanan ay binibilang na matuwid dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At bilang bunga nito, nagkakaroon siya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ay malaki ang kaibahan ng pag-asang ito sa pag-asang inaalok ng mundo. Kadalasan, ang pag-asa na nauunawaan at inaalok ng mundong ito ay ang tinatawag na wishful thinking. Yun po yung pagnanais na sana ay maging maayos ang kalalabasan ng isang bagay. Kaya nga di ba may mga salita tayo, we are hopeful that my transactions will become successful. Di ba? Wishful thinking. Nagnanais tayo na maging maayos ang kalalabasan ng isang bagay. Hindi ito ang pag-asang tinutukoy natin dito. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay hindi haka-haka. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay hindi positibong pag-iisip lamang. Ayon sa may akda ng Hebreo, ang pag-asa ng isang mananampalataya ay isang tiyak na pag-asa. Sa chapter 6 verse 19, sinabi niya doon, matatag at panatag na pag-asa. Sa chapter 11 verse 1, binanggit niya doon ang pag-asang ito'y katiyakan at katunayan. Tinawag naman ito ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 3 na buhay na pag-asa. Samantalang tinawag ito ni Pablo dito sa chapter 2 verse 13, ang sulat niya kay Tito na mapalad na pag-asa. Ang ganitong uri ng pag-asa ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Hindi ito kayang ibigay ng iyong kayamanan. Hindi ito kayang ibigay ng iyong diploma o kaya naman ng iyong kalagayan sa lipunan. Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ang makapagbibigay ng ganitong uri ng pag-asa. Ang taong sumasampalataya kay Kristo ay inilalagak ang kanyang pag-asa sa Kanya. Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin, meron tayong matatag na pag-asa. Kaya't hindi natin inilalagay ang ating pag-asa sa hinaharap o sa mga pangyayari o sa ari-arian. Inilalagay natin ang ating pag-asa sa persona at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa sulat niya kay Timoteo. Sa unang Timoteo kabanatang 1, ang talata ay 1, si Kristo Jesus ang ating pag-asa. Kung hindi ka pa isang Kristiyano, baka may kinakausap po ako dito na hindi pa mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Baka meron po akong kinakausap dito na hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko sabihin sa iyo, wala ka ng ganitong uri ng pag-asa. Maaring mayroon kang seguridad sa pananalapi, mabuting kalusugan, o magandang kinabukasan ayon sa pamantayan ng mundong ito. Ngunit kung hindi ka pa rin nagkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, wala kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hanggat hindi mo inilalagak ang iyong buhay sa kamay ni Jesus, hanggat hindi ka nananampalataya na siya lamang ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, mananatili kang hiwalay sa nakapagliligtas na biyaya ng Diyos. Anumang bagay ang iyong paglagyan ng pag-asa bukod kay Kristo ay walang matibay na pundasyon. Maliban kung si Kristo ang iyong pag-asa, mananatili kang walang tunay at tiyak na pag-asa. Kaya nga ang panawagan ng Ebanghelyo sa iyo, kaibigan, huwag mong ilagay ang pag-asa mo sa iyong sarili.
Huwag mong ilagay ang pag-asa mo sa ibang mga pangkaraniwan at pansamantalang bagay. Ilagay mo ang pag-asa mo kay Jesucristo. Tingnan po natin ang pangalawa sa pinakamahalagang punto ng ating pag-aaral. So nakita po natin na nais natin o kailangan nating magpahinga sa biyaya. Pangalawa, magsikap sa kabanalan. Tayo po'y magsikap sa kabanalan. Gayunman, hindi lamang sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, pansinin niyo sa mga talata na ating pong pinagbubulay-bulayan ngayong umaga, hindi po sinabi ni Apostol Pablo lamang na magpahinga sa biyaya. Bagamat mahalaga ito. At nakita natin ito ay foundational sa ating understanding ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at ng biyaya ng Diyos. Kundi hinihimok din niya silang mga tumanggap ng biyaya at makapagpahinga sa biyaya ng Diyos na magsikap tungo sa kabanalan. Tingnan niyo po yung talatang 8 sa unang bahagi nito. Sabi ni Apostol Pablo, tapat ang salita at nais yung igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na pagdating sa kaligtasan, walang anumang ambag ang tao. Ulitin po natin yun. Pagdating sa kaligtasan, walang anumang ambag ang sinumang tao. Ngunit, pagdating naman sa pamumuhay sa kabanalan, inaasahan siyang kumilos. Inaasahan siyang maging masipag. Sa madaling salita, ang isang mananampalataya ay ganap na tumanggap lamang o tumatanggap lamang pagdating sa kaligtasan, ngunit inaasahang maging masigasig pagdating sa kabanalan. So we are passive when it comes to salvation. We only receive grace from God that leads us to salvation. But when it comes to our sanctification, when it comes to our holiness, ang expectation sa atin ng salita ng Diyos, dapat tayong maging masipag. Dapat tayong maging masigasig. Kung wala kang ambag sa iyong kaligtasan, dapat mayroong kang ambag sa iyong kabanalan. Ito rin ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niyang iniligtas tayo ng Diyos upang maging, sa Tito chapter 2 verse 14, sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Ang kita niyo, no? Hindi po natatapos ang pagliligtas ng Diyos sa kapanatagan at katiyakan o pag-asa na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi. Tayo po ay iniligtas ng Diyos, tayo po ay inaring ganap ng Diyos upang maging masigasig sa mabubuting gawa. Kaya ayon kay Pablo, ang tunay na kabanalan ay malinaw na nakikita sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi po nakapagliligtas ang mabuting gawa. Napakahalaga nito na maunawaan natin. Pero ang mabuting gawa ay patunay na ang isang tao ay nakaranas ng kaligtasan. At dito po sa mga huling talata o dito sa huling talata ng ating pong text, dalawang bagay ang gusto kong i-highlight for us to understand this. Number 1, ang kabanalan ay hindi maihihiwalay sa pananampalataya. Ang kabanalan ay hindi maihihiwalay sa pananampalataya. Good works is indispensable to our faith. And it is very interesting sapagkat si Apostol Pablo, ipinakita niya ang katotohanan ito sa 3 paraan. Una, mahigpit niyang inutusan si Tito na igiit ang mga bagay na ito. Dito po sa talatang 8, sinabi niya, ngunit nais kong igiit mo ang mga bagay na ito. Ang ganda ng ginamit ni Apostol Pablo na salita sa original. Doon po sa salitang igiit mo ang mga bagay na ito. Ang ibig sabihin ni Pablo ay maging matatag at mapanindigan si Tito sa pagtuturo nito. Or sa English, maging assertive si Tito sa kanyang pagtuturo ng katotohanan na ito
na ang totoong pananampalataya may kalakip na mabuting gawa. Ipinapakita nito na ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang isang option sa buhay ng isang Kristiyano. Ito ay isang necessity. Ito ay isang pangangailangan. Hindi iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan upang mag-enjoy lamang ng pagpapala ng pagiging kabahagi ng kanyang pamilya. Iniligtas niya sila upang mamuhay ng may pananagutan. Hindi lamang ito pananagutan sa Diyos na nagligtas sa atin, kundi pananagutan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. Sa madaling sabi, ang bawat Kristiyano ay may obligasyong gumawa ng mabuti. Hindi po parang isang bagay lang na pwedeng gawin kung nais mo ang maging mabuti sa iba. It is our obligation. Kung ikaw ay redeemed, kung ikaw ay justified, kung ikaw ay isang born-again Christian, kung ikaw ay isang mananampalataya at alagad ng Panginoong Jesucristo, you are obliged to do good works. At hindi lang ito, no? Ikalawa, mapapansin din natin na ang mga sumasampalataya sa Diyos ay inaasahang gumawa ng mabuti. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tumatanggap ng kabutihan ng Diyos ang dapat maging pinakamabisang daluyan ng kabutihang iyon sa iba. Ulitin ko po yun. Ang mga tumanggap ng kabutihan ng Diyos ang dapat maging pangunahin at pinakamabisang daluyan ng kabutihan iyon sa iba. Ang isang makasalanan ay naligtas dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanya. Tama po ba yun? Kaya naligtas ang isang makasalanan dahil ipinakita at ipinaranas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanya. Bilang tugon, ang mananampalataya o isang makasalanang nakaranas ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos ay dapat maging kasangkapan upang maranasan at makita rin ng iba ang kabutihan ng Diyos. Ay madalas, nagiging masyado tayong komportable sa loob ng ating comfort zone. No? Sa loob ng ating mga iglesia, sa loob ng ating mga fellowship, na minsan ang understanding natin, this is the world for me. Ito ang mundo para sa akin. Ang kasama ko, ang kapwa ko mananampalataya, ang kasama ko in church, I'm enjoying this life. I don't want this to end. Maganda po yun. Pero huwag nating kalimutan, nandito pa tayo sa mundo. At ang isa sa mga katungkulan natin bilang mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakaranas ng kanyang biyaya ng pagliligtas, ay iparanas, ipakita ang kabutihan ng Diyos sa ibang mga tao. Maaring gumawa rin ng mabuti ang mga hindi mananampalataya. Hindi natin pwedeng pagdudahan ito, hindi natin pwedeng questionin. Kapag nakikita natin, di ba, may mga philanthropist, no? May mga social workers, no? May mga tumutulong sa mga nangangailangan, di ba? Tumutulong sa mga mahihirap. Mabuti yun. Di ba? Mabuti yung ginagawa nila. Ngunit ang tunay na mananampalataya lamang ang makakagawa ng mabuti na merong totoong motibasyon o kadahilanan. At ano yun? Ang mga mananampalataya lamang ang makakagawa ng mabuti dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa-tao. Tandaan po natin yan. Tayo lamang po ng mga binuhay ng Diyos mula sa pagiging patay sa kasalanan ang may kakayahan na gumawa ng mabuti dahil mahal natin ang Diyos at dahil mahal natin ang ating kapwa. Ikatlo't huli, dapat nating ilaan ang ating sarili sa mabubuting gawa. Ito yung pangatlong bagay na gustong bigyan diin ni Apostol Pablo sa talatang 8.
Napaka-interesante ng pandiwang ginamit ni Pablo para sa mga salitang ilaan ang kanilang sarili. Diba? Devote themselves. Ayon sa literal na kahulugan nito, maaari itong tumukoy sa masikap at marangal na pagtatrabaho. So ginamit ni Apostol Pablo dito ang salitang mula sa world of employment. Magsikap o masikap at marangal na pagtatrabaho. Bagamat iba-ibang paliwanag ng mga komentarista, malinaw ang isang bagay. Nais ipakita ni Pablo na ang paggawa ng mabuti ay mahirap na gawain. Gusto niyang bigyan ng diin dito nung sinabi niyang ilaan ang kanilang sarili, devote themselves in doing good works. Sinasabi niya na mahirap ang gumawa ng mabuti. Hindi naman po sinasabi ni Apostol Pablo na dahil tayo po'y mananampalataya, automatic na at madali na para sa atin ang gumawa ng mabuti para sa iba. No. Inaamin ni Apostol Pablo dito na kahit para sa isang makasalanang tumanggap ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos, mahirap ang gumawa ng mabuti. Isang mahirap na gawain ang paggawa ng mabuti sa iba. Hindi madali ang tunay na buhay ng isang Kristiyano. Hindi po nangako ang Biblia na pagka ikaw ay naging mananampalataya, everything will be easy for you. Hindi, sapagkat or sapat ang sabihing nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi sapat na sabihin natin ako'y may pananampalataya sa Diyos. Hindi sapat na sabihin ako'y alagad ni Kristo. Para lamang mapatunayan natin na kailangan ng mga makasalanan na lumapit sa Diyos. Ang buhay ng alagad ni Kristo ay isang panghabang buhay na pakikibaka upang gawin ang kalooban ng Diyos. Na kadalasan ay salungat sa ating sariling kagustuhan. Pansinin niyo po ito, ang turo ng Panginoong Jesucristo about discipleship. Pag sinasabi niya, kung nais mong sumunod sa akin, you will sacrifice a lot of things. Kadalasan ang isa-sacrifice natin, yung gusto natin. Isa-sacrifice natin, yung pleasant para sa atin, comfortable para sa atin, beneficial para sa atin, mabuti para sa atin. Ang sarili nating kagustuhan. Ang mabubuting gawa ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Kahit mahirap. Kaya nga nangangailangan ito ng disiplina, pagtitiis, at pagsisikap. Kalawa, ang kabanalan ay kapaki-pakinabang sa iba. Ang kabanalan ay kapaki-pakinabang sa iba. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil lamang nalulugod dito ang Diyos. Tama po yun. Nalulugod ang Diyos kapag tayo gumagawa ng mabuti. Nalulugod ang Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang kagustuhan. Pero dapat maging malinaw sa atin na pag tayo gumagawa ng mabuti, ginagawa natin ito sapagkat nakikinabang ang ating kapwa mula rito. Ulitin ko yun. Totoong nalulugod ang Diyos pag gumagawa ka ng mabuti. Pero dapat malinaw sa ating mga totoong alagad ni Kristo na tayo po'y gumagawa ng mabuti sapagkat malinaw sa atin at nais natin na makinabang ang ibang tao mula sa ating mga mabubuting gawa. Kaya nga sinabi ni Pablo, ang mga bagay na ito sa huling bahagi ng talatang 8, pansinin ninyo, ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Pinapakita nito na ang mabubuting gawa ay hindi paraan upang maligtas ang tao. Ang layunin ng mabubuting gawa ay hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng iba. At ako naniniwala ito ang ibig sabihin ng ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi natin iniibig ang ating kapwa dahil sinasabi natin, kapatid, mahal kita. Hindi natin iniibig ang ating kapwa dahil lamang binibigyan natin siya ng regalo pag birthday niya. Hindi. Pag sinabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kapwa,
Ang ibig sabihin nito, gawin mo ang pinakamabuti para sa Kanya. Sa mga tuwid, ang mabubuting gawa ay hindi batayan ng kaligtasan, kundi katibayan ng isang tao ay tunay ng naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At dahil dito, siya'y binago ng Diyos. At ngayon, ang direksyon ng kanyang buhay ay hindi makinabang mula sa kanyang sariling gawa, kundi makinabang ang ibang tao mula sa kanyang paggawa ng mabuti. Hindi kayang iligtas ng iyong mabubuting gawa ang iyong kaluluwa, kaibigan. Baka po meron dito nakikinig, naniniwala pa rin siya na kung ako naman siguro ay magpapagal, na kung ako naman siguro ay magpapakabuti, ay baka mapansin din naman ako ng Diyos sa huli at ako'y kanyang papasukin sa kanyang kaharian. Hindi. Hindi kaya iligtas ng mabubuting gawa ang kaluluwa ng isang tao. Ngunit, maaring maipakita ang katotohanan ng binago ka na ng Diyos, nanampalataya ka na kay Jesucristo, naging alagad ka na ni Jesucristo, kung kaya mo nang gumawa ng mabuting bagay sa ibang tao na hindi inuuna ang sariling kapakanan. Hindi lamang nasusukat ang kabanalan sa paraan ng ating pagsasalita, pananamit, o pag-uugali. I hope hindi po nakulong ang kaisipan ng mga kapatiran sa STRBC sa katotohanan na sinusukat ng kabanalan sa mga panlabas na pamantayan. Ang tunay na kabanalan ay makikita sa aktibong paghahangad na makabubuti o paggawa ng mga nakabubuti sa kapwa. Ito ang pinakamabuti, sukatan ng kabanalan ng isang totoong mananampalataya. Ito ang praktikal na pagpapaliwanag ni Pablo sa sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, kabanatang 16, talatang 24. Sabi ng Panginoon, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa madaling salita, ang tunay na alagad ni Kristo ay handang sumunod sa Kanya kahit na nangangahulugan ito na ang pagsunod kay Kristo ay paghihirap o maging kamatayan alang-alang sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Nagsisimula tayong tunay na makalugod sa Diyos kapag tumigil tayong unahin ang ating sarili. Ulitin ko po yan, mga kapatid. Nagsisimula tayong tunay na makalugod sa Diyos kapag tumigil tayong unahin ang ating sarili. Kasama na dito ang pagtanggi sa sarili, ang paggawa ng mga bagay na nakabubuti sa sarili, kundi unahin ang nakabubuti sa iba. Sa buhay ng isang Kristiyano, ang Diyos at ang kapwa ang dapat magkaroon ng higit na pagpapahalaga. Samantalang ang sarili ang dapat magkaroon ng pinakamababang prioridad or best. Huwag mong bigyan ng importansya ang iyong sarili. That's true discipleship. Sa madaling sabi, ang tunay na kabanalan ay ang disiplina ng pagsasakripisyo ng sariling kapakinabangan upang gawin ang nakalulugod sa Diyos at ang makabubuti sa ating kapwa. Pansinin ninyo, dun sa mga sulat ni Apostle Paul sa New Testament, sa kanyang mga epistles, yung mga one another's niya. Pansin niyo ba yun? Sino yung nagbe-benefit dun sa mga tagubili ni Apostol Pablo na yun na may kinalaman sa isa't isa? Sarili ba natin? Hindi. Ang iba. Ang iba ang focus eh. Kasi ganun dapat talaga. Ang buhay ng isang tao na nakaranas ng biyaya ng pagliligtas, dapat lumalakad siya sa kabanalan na may pagpapatunay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ibang tao. Tulitin ko po, hindi po ito madaling gawin. Bakit? Sapagkat likas na hinahangad ng kasalanan ang ikalulugod ng sarili.
Built-in na po sa atin yun. Diba? Built-in na sa atin yan. Nung nahulog si Adan at si Eva sa hardin, doon sa hardin sa kasalanan, yan yung unang naging obvious ang pagpapahalaga sa sarili. Diba? Nung sila'y kino-confront na ng Diyos, anong ginawa ng mag-asawa? Pinagtanggol nila yung sarili nila. Tinuro nila yung iba. Likas na hinahangad ng kasalanan na nasa puso natin, yung ikinalulugod ng ating sarili. Yung mga bata nga po, hindi natin tinuturuan na maging selfish. Meron po bang magulang dito na nagturo sa kanilang mga anak na maging makasarili? Hindi. Diba? Matutuklasan mo na lamang sila habang sila'y nagkakaroon ng isip na mas gusto nilang inuuna ang kanilang sarili. Kaya nga sila nakikipag-away sa mga kalaro nila. Bakit? Kasi gusto nila makuha yung gusto nila. Ngayon ang tanong, kung ito'y mahirap gawin, kung ito yung inahangad na kabanalan ng Diyos na tayo gumawa ng mabuti sa iba at unahin natin ang kapakanan ng iba, mahirap dahil sa natitirang kasalanan sa ating mga katawan, paano natin ito gagawin? Nagbigay po si Apostol Pablo ng sagot sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 13. Ano po nakasulat doon? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo upang maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Pansinin niyo po mabuti ang sinabi ni Apostol Pablo dito. Narito ang kasagutan. Bagamat inaasahan tayong maging masigasig sa kabanalan, hindi natin ito magagawa sa ating sariling lakas. Yun yung gusto ipakita sa atin. Kaya yung biyaya na nagliligtas sa atin, yun din ang biyaya na kailangan natin upang lumakad sa kabanalan. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Dapat tayong patuloy na umasa sa biyaya ng Diyos at laging humingi sa Kanya ng lakas at kakayahang mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Kailangan nating umasa sa biyaya ng Diyos upang tayo maging banal at upang tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa at upang unahin natin ang iba bago ating sarili. Kailangan natin ng biyaya at tulong ng Diyos. Kaya magkaugnay ang biyayang nakapagliligtas sa biyayang tumutulong sa atin upang lumakad sa kabanalan. Sa pagwawakas, sa mga Kristiyano nang naririto, ito ang aking panawagan. Huwag ninyong isipin na maaari lamang ninyong gawan ng mabuti ang mga taong gusto ninyo o yung mga taong mabuti sa inyo. We should not be selective patungkol dun sa mga gusto nating gawan ng mabuti. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil tayo ay kaibig-ibig o karapat-dapat. Pinili niya tayong ibigin at ginawa niya ang pinakamabuting bagay para sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya naman ang tunay na kabutihan sa kapwa ay nagsisimula sa isang pasya. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, piliin mong gumawa ng mabuti kahit hindi ito madali at kahit hindi ito nasusuklian. Alam niyo ang pinaka-best place kung saan natin mapapractice ang ganitong uri ng kabanalan, ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sa loob ng iglesia. Sana mga kapatid, hindi tayo choosy, no? Kung sino yung gagawa natin ng mabuti. Hindi tayo choosy kung sino yung iibigin natin. Kung tayo nga ay hindi karapat-dapat, pero inibig tayo ng Diyos. Ganon din ang isipin natin sa iba. Inibig lang din sila ng Diyos. Na dahil pare-pareho tayo ng kalagayan sa Kanya, dapat i-prioritize natin ang pagmamahal sa ating iglesia kahit hindi ito nasusuklian. Ngayon, para sa mga hindi pa mananampalataya, nakausap ko ngayon, ito naman ang aking team na pakiusap sa inyo. Huwag ninyong isipin na iniligtas kayo ng Diyos dahil ginagawa ninyong lahat ng inyong makakaya upang maging mabuting tao. Ang pinakamabuti ninyong gawa ay hindi kailanman magiging sapat
upang alisin ang inyong pagkakasala sa harapan ng Diyos. Sa katunayan, kung umaasa kayo sa inyong sariling kabutihan, lalo lamang ninyong pinatutunayan na hindi kayo umaasa kay Kristo. Kung umaasa kayo sa inyong sariling kabutihan, lalo lamang kayong lumalayo sa langit. Kung pinipilit ninyo na sa pamamagitan ng inyong pagiging mabuti kayo tatanggapin ng Diyos, mas inilalapit ninyo ang inyong sarili sa pintuan ng impyerno. Kaya tigilan na ninyo. Pakiusap ko mga kaibigan, ang pagsandig sa inyong sariling mga gawa at magsimulang magtiwala kay Hesukristo lamang. Si Hesukristo lamang ang makapagliligtas sa inyo at maari kayong iligtas ni Hesukristo ngayon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kayo po'y nagpapasalamat sa mga katotohanan ng aming pong nasaksihan mula sa inyong banal at hindi nagkakamaling salita. Pinagkakatiwala po namin sa banal na Espiritu ang paglalapat ng lahat ng mga katotohanan ito sa aming puso't isipan. Hindi kami nagtitiwala sa aming memory, hindi kami nagtitiwala sa aming ability to understand. Nagtitiwala lamang po kami sa biyaya ng Espiritu ng Diyos na siyang magbibigay ng bisa sa mga katotohanan ito upang magkaroon ng bunga sa aming mga buhay. Muli, o aming Diyos, dalangin namin, magkaroon ng bunga ito sa mga mananampalataya. Ma-appreciate namin ang katotohanan na unay naranasan namin ang biyaya ng pagliligtas. Kaya naman ang susunod, obligasyon namin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maging banal. At ito'y maipakita sa pinaka-praktikal na pamamaraan. At yan ay ang paggawa ng mabuting bagay o mabuting gawa sa aming mga kapwa. At para naman sa mga hindi mananampalataya, nais po naming dalangin, bigyan mo ng bisa ang mga katotohanan na nagtuturo sa amin, sa aming Panginoong Hesukristo, sa pinakapuso ng mabuting balita na ipinangangaral sa mundo. At makita ng mga kaibigan na hindi pa mananampalataya na kailangan nila si Hesukristo lamang upang maligtas. Kailangan nilang ibigay ang kanilang buhay sa Kanya at maniwala na ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo at kung sino siya ay sapat upang ang aming buhay ay magkaroon ng pag-asa. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong makapangaral ang mga katotohanan sa mga patiran sa STRBC. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa inyo, sa ngalan ng aming Hari at Manunubos na si Kristo Jesus. Amen.